Pagkatapos daw ng term ni PBBM, ay aarestuhin siya ng mga Amerikano. Kaya daw pinipilit ang charter change. Ang galing ng mga ano nila, ito si Attorney Harry Roque, galing siyang scriptwriter. Kung wala na siyang career sa pag-aabogado, eh pwede ho siyang maging scriptwriter ng mga pelikula at teleserye. Oo, pwede. Mahusay. Palakpakan, mga kutsero, para kay Attorney Harry Roque. Promise. Oo. Palakpakan. Mataba ang utak eh. Oo, mataba ang utak. Oo, ganon. Galing eh. Ganon katindi ang mga naiisip ng mapaglarong isipan ni Attorney Harry Roque. Palayain mo ako, mapaglarong isipan. Yan na naman tayo. One of these days, magiging video ko na itong live stream ko eh. Anyway, panoorin natin ha. Panoorin natin. Ito, yung ano. Binalikan ko yung sinulat ng aking kamag-anak. Kamag-anak ko kasi ito si dating Senate President Vito Salonga, na kauna-unang chairman ng PCGG. No? Ang teorya ko, kaya bumalentong si Presidente Marcos doon sa kanyang naunang salita sa Philippine-Chinese Friendship Society na ang China ang pinaka-importantong alyado nila ay dahil doon sa tagong yaman. Tanging yaman. Kaya daw gusto ng charter change ni BBBM ay dahil sa tanging yaman. Ikaw ang aking... Diyos ko, minsan talaga magiging video ko na itong live stream ko, promise. As usual, tayo magka-shoutout sa mga ibigan sa Sendwave! Kung kayo ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala ng yung mga remittances sa Pilipinas. Gamit po ang Sendwave na wala pong remittance fees. Isang hingahan lang. Para magawa niyo po yan mga kotsero, i-download niyo lang ang Sendwave app, gawa kayo ng account, lagay niyo pa ang account details niyo. Pwede na magpadala sa GCash, Cash Pick up at iba't ibang mga pangko sa Pilipinas. At kapag ginamit niyo po ang promo code na Coach Jared sa inyo pong unang padala, ay makakuha kayo ng karagdagan $20 free credit. Kaya kayo po ay gamitin na si Sendwave for all of your remittance needs. Tanging yaman. Kakaimbento mo ng kwento, Attorney Harry, na pagkahalo-halo mo na iba't ibang kwento. Kakaimbento mo niyan. Tigilan mo na kasi yan. Diyos ko, my godness. Tali natin. Ang pinaka-importantong alyado nila ulitin natin na tanging yaman. Sa teorya ko, kaya bumalentong si Presidente Marcos doon sa kanyang naunang salita sa Philippine-Chinese Friendship Society na ang China ang pinaka-importantong alyado nila ay dahil doon sa tagong yaman, na nakaw na yaman ng mga Marcoses sa Amerika. At ngayon nga, meron siyang $371 million civil contempt doon sa kaso ng mga biktima ng karahasan sa human rights noong panahon ng martial law dahil ayaw sabihin ni Presidente Marcos kung nasan yung ari-arian nila sa Amerika. Mali. Attorney Harry, mali po yung kwentong narinig niya. Pero pag-uusapan natin yan maya-maya konti lang. Gusto ko lang sabihin na mali yung kwento niya. Para magamit, para mabayaran yung $2 billion na award ng mga human rights victims. So binalikan ko kung paano ba ang paghahanap ng tanging yaman dyan sa Amerika. Tanging yaman talaga. For Manhattan. Tanging yaman talaga. Hindi ko alam, nalilito ba siya? Tanging yaman ulit? Attorney Harry Kakaimbento mo niya. Ba ang paghahanap ng tanging yaman dyan sa tanging Amerika? Yaman talaga, tanging yaman. For Manhattan buildings, kasama na yung Crown Plaza, at saka yung Lindenberg property na isinurrender ni Antonio Florendo, no? Na uncle nitong si Stap, Anton Lagdameo, no? Anton Florendo Lagdameo, no? Pero alam mo ba, ang aking nalaman, doon sa mismo anak ng aking grand uncle, ang Amerika, hindi gaya ng Europa. Ang Europa kasi, lalo na yung mga Swiss Supreme Court, ibinigay sa atin.
Yung mga $614 million na nahanap nila mga deposito ni Swiss accounts. Marcos Sr. and his family. Kasama na dyan si PBBM. So yan yung ginamit natin pang bigay ng kaunting reparations doon sa mga naging biktima ng karahasan ng Marcelo. No? Pero sa Amerika pala, iba. Dahil nung naghahanap na doon ang Pilipinas, naghimasok na si Uncle Sam. At ang sabi sa akin, nung anak mismo ni Jovi Salonga, ang mga Amerikano kasi, kapag meron natatanggal ng diktador, sila naghahanap ng mga ari-arian. Anong sumatutan? Ang karamihan ng na-recover ng nakaw na yaman ng mga Marcoses nanggaling sa Europa. Halos wala tayong na-recover sa Amerika kasi ang mga Amerikano mismo sa pamamagitan ng DOJ at ng FBI ang naghanap at hindi nila sinabi sa atin kung ano yung mga ari-arian na nahanap nila. Yan po ang kababalaghan na halos wala tayong nakuha sa Amerika kasi 4 na building na foreclose at mga $5 million lang yung ating nakuha nung sinalba natin yung property at saka yung sinurrender ni Florendo. At meron din kaunting sinurrender yung mga tantoko. No? Nako, pasensya na kayo. Alam ko lahat kayo nagtatago na at kinakalimutan nyo na yung kasaysayan nyo yan. Pero bubuhayin ko po muli yan. Yan po maging advocacy ko. Sige. Nasaan ang nakaw ng yaman ng mga Marcoses sa Amerika na sa tingin ko ang kanilang kagustuhan na mabawi ito ang dahilan kung bakit bumalento ngayon ang Marcos Jr. At ngayon, kinakaladkad tayo sa isang gera na wala naman tayong kinalaman. Attorney, kung maalala po Tapusin na noong natin to, panahon nga na bago pa lang umupo bilang Pangulo si PBBM. Okay. At inimbitahan siya ng Amerika. Nagkaroon tayo dito ng discussion na takot, di ba? Ikaw pa mismo nga yung Ako namumuna pa, doon. ang nagsabi. Parang Wow! Nagsabi pa ako ng memorandum. Oo, kasi may kaso Wow! may kaso siya doon sa Amerika. Hindi lang kaso, civil contempt. Yes, oo. Mantakin mo, $371 million dahil ayaw niya sabihin kung nasaan yung ari-arian nila sa Amerika para mabayaran yung $2 billion na award sa mga human rights victims. Wow! Yan po yung katotohanan ha. O yan, hindi niyo ako masusujan for libel kasi katotohanan po yan, matter of public record. Gaya ng yung mga pinagsasabi natin kay Trillanes ay matter of public record. Pwede ba, kung meron tayong panahon, patugtugin natin uri yung naging Patugtugin ay privilege ipakita. speech ni Senate President, dating Senate President Enrile kung saan yan didetalye kung ano ang naging partisipasyon ni Trililing doon sa pagkawala ng Scarborough sa atin. Shocking talaga nung binalikan ko. Pero alam mo, 2012 to, nakalimutan na sana ng taong bayan o pwede naman loko usi yung isa para maging alkalde ng Caloocan dahil binuhay sa pamamagitan ng pagdemanda, patutugtugin po natin yan muli. Yan. Okay? At yan po ang pangako natin. Araw-araw patutugtugin natin Diyos ko, pwede naman panoorin yan sa YouTube. Maalala ng taong bayan ang kataksilan ng ginawa niya. At alam mo, hindi siya Alam nyo, wag nyo i-cover up yung kataksilan na ginawa ni Digong. Ano problema sa inyo eh. Kino-cover up nyo yung kataksilan ni Digong. Kino-cover up nyo yung hanggang ngayon tinataksil nyo pa rin ang Pilipinas. Mga makakapili kayo. Siya nga mismo ang nagsabi, si Harry Roque mismo ang nagsabi, may gentleman's agreement si Digong sa China, di ba? At tapos ngayon, pagtatakpan nyo yung mga sarili nyo, mag-iimbento kayo ng mga iba't ibang mga issue, yung PIDEA leaks, tapos itong bago, itong aaresto yun daw ng US si PBBM. Pagkatapos ng kanyang termino. Para pagtakpan naman yung saka itong issue ng audio something. Audio recording daw, na inimbento naman ng China yan. Ang problema kasi dito sa mga to, tsaka sa mga DDS na supporters nila, kahit walang proof, maniniwala sila. Ganun. Kahit walang proof, guys. O tulad nun, halimbawa, hindi naman authenticated yung audio. Diba? Naniniwala sila na merong audio recording ang China. O nilabas na ba ng China? Number 1. Pangalawa, authenticated na ba yan? Is it really the voice of Admiral, what's his name? I forget his name. I forget his name. But is it really the voice of the person involved?
No, it's not. Wala pa nga alam eh. Admiral Carlos. Ayun, Admiral Carlos daw. Wala pa nga tayong alam tungkol dyan eh. Hindi pa natin alam ang mga detalye niyan. Ang alam lang natin yung kwentong barbero ng China. Pero, ang mga Duterte supporters, ay, syempre. Syempre, mga Duterte supporters dahil uto-uto kay Harry Roque at sa iba pang mga vloggers. Sa iba pang mga vloggers, isuko natin ang ating common sense, isuko natin ang ating critical thinking. Oo, dahil para kay Duterte. Isuko natin ang ating critical thinking para kay Tatay Diggs. Magpaabobo tayong lahat. Ganon. Pidea leaks. Sa pa-example. Authenticated by document? No, it's not. Was it received by Pidea? No, it's not. Wala kang sign. Wala kang sign na merong wala kang sign na merong or any indication na ito ay tinanggap ng Pidea. Wala kang sign or indication that this was actually submitted by kasi ba yung kalbo? Si Morales. Wala. There's nothing. Wala yun. Wala. It's nothing but a scrap of paper. And ang mga ordinaryong tao na normal mag-isip, ganun ang iisipin. Walang halaga yan. Papel lang yan. Form lang yan na sinulatan. Walang value yun. Pero syempre maniniwala dahil kinuwento ng mga kinuwento sa echo chamber ng mga Duterte Balahura supporters, so magpapaniwala sila. Bakit? Kasi yung nagkukwento, abogado eh. As if hindi nagsisinungaling ang abogado. Kasi nagkwento, international relations expert. As if hindi tao yun na may kakayahan magsinungaling. Come on. Huwag na tayo magbolaan dito. Aminin nyo na lang. Alam nyo, mas maganda pang aminin nyo na lang kayo mga Duterte Balahura supporters. Mas maganda pa, aminin nyo na lang na pumapayag kayong mauto. Ay, wait. Tapusin muna natin yung video. Man enough to stand up, ha? Nag-walk out. Ang mokong. Oo, nakita ko yun sa isang video. Nakikita yan sa video. At hindi niya dinipensa ng kanyang sarili. Okay. Bakit gano'n? Tapos ngayon magdidemanda siya ng libel. Kayo naman, aga-aga. Kung talaga, ha? Wala lang dito. Hindi, alam nyo mga kotsero, yung hindi sa kinakampiyanan si Trillanes. Pero again, this is another fake news from this group. Ang inihabla ni Trillanes, mga kotsero, ay yung balita na sinasabi nila. Sila nagsasabi, hindi naman ako eh. Na binenta daw ni Trillanes ang Scarborough Shoal sa mga Amerikano. Sa mga Chino. Yun daw. Kaya sila kinasuhan ng libel. Ngayon, mga kotsero, it is a matter of public record. Public record talaga yung hearing na nag-walk out si Trillanes. Totoo yun. Nangyari talaga yun. At naglihim siya sa bansang Pilipinas ng kanyang mga backdoor negotiation. Which was also done by Cayetano. Si Cayetano din, mga kotsero, nag-backdoor negotiation kay China. Hindi ko lang alam kung anong klaseng backdoor ang ginawa. Pero si Cayetano din, nag-backdoor negotiation kay China. Bago nagpunta ng China si Digong. At nagpatuloy yung backdoor negotiation na yun. Hanggang tumakbo siya bilang tawag dito? Hanggang tumakbo siyang congressman noong 2019. Di ba? Kasi Cayetano ayun yung birahin. Si Cayetano naikipag-negotiate sa Pilipinas at sa China dahil DFA secretary siya during the gentleman's agreement. O ba't tahimik siya ngayon? Wala nagsasalita, di ba? Si Agmar, sinusundan mo rin ang gagawain niya, ha? Talagang pinapainit ang aking ulo, ha? May hearing pa naman ako ngayon. Ang nakakapagtataka, attorney, bakit ngayon nagsasalita si Trillanes? Kasi So? tumakandidato. Ayun.
excuse me natalo nga ako sa senador, pero mas marami mang boto ko kaysa sa kanya. Pero huwag natin kalimutan, Oo, natalo kang senador at mas marami ang boto mo kaysa kay Trillanes. Bakit? Kasi binola mo ang mga loyalista. Partida, binola na niya yung mga loyalista, natalo pa rin siya. Ibig sabihin, hindi buo mga loyalista sa'yo. Hindi ka nakarga ng mga DDS, tapos sasabihin nyo, DDS ang nagpanalo kay BBM. Oh my God. Oh my God. Imagine ako binoto ko to eh. Pero kasi mga kotsero, lahat ng abogado na kumandidato during sa unity team, binoto ko talaga silang lahat. Pati si Panelo, lahat. Kinarga ka na nga ng unity team, di ka pa rin nanalo. Yun ang pagtawanan natin, Torny. attorney, nung panahon na ikaw ay nakiusap sa Amerika na sana hindi nyo hulihin si Well, PBBM. hindi ako nakiusap. Ang warning ko, Oo. kinakailangan ko mukha ng suggestion galing sa State Department Oo. na siya ay entitled to immunity kasi wala pang Supreme Court, wala pang desisyon ng Korte Suprema ng Amerika. Ang pinakamataas na desisyon tungkol sa issue ng sovereign immunity ay laban sa mga Marcoses na hindi sila po pwede bigyan ng immunity dahil nga ang kanilang ginawa, yung pagpapatay, yung mga pagtotorture, at yung mga desperasidos ay hindi opisyal na mga acts. So only official acts are entitled to sovereign immunity. So hindi yun sakop ng immunity ng sovereign. So sabi O nga naman, bakit si Senator Amy Marcos nakakapunta ng States? Bakit si Senator Amy hindi siya presidente? Wala siyang immunity. Pero nakakapunta siya ng States. Ay, nako. Etong si Attorney Harry, kakabira niya sa mga Marcoses, nakakalimutan niya kaalyado nila si Senator Amy. Uy, bata niyo yun! Ano ba? Oh, bata niyo yun! Oy! Diyos ko, my goodness. Tuloy natin. ko, naku o pwede kayong ipa-aresto ng Honolulu Court dahil nga dito sa civil contempt na ito na dapat bayaran niya dahil hindi niya sinasabi kung nasaan yung kanyang mga nakaw na tagong yaman sa Amerika. Yan po ay Nakaw matter of fact, na hindi po tanging tayo yaman. nag-iimbento. Sabi nga dito, attorney, may secret agreement ba nangyari? Yan nga ang ating gustong malaman eh. Kasi itong gobyernong ito, ano Uy, yan? wait. I'm horrified. Wait. So, hindi nyo confirm. So, hindi nyo confirm. Partida. Grupo nyo na yung China. Di ba magkakakampi kayo? In-interview ka nga ng Global Times eh. Hindi kayo finifida ng info? Tungkol dyan sa secret. Quote-unquote, new model. Oo. Hindi kayo finidan? Hindi binigay sa inyo? Talaga? Hindi binigay kasi wala talaga. My God. By this gentleman's agreement which was kept secret. Hello! Hindi ka lang nagbabasa ng dyaryo kung ano siguro ginagawa mo, kung ano sinisigot mo. Yung panahon na yun, si dating kalihim Delfin Lorenzana pa ang nag-report sa Kamara de Representantes sa isang hearing ng Budget Committee on Appropriations na talaga nakipagkasundo ang Pilipinas sa isang gentleman's agreement na status quo. See? Pipilit ka talaga. Ay, pipilit. Ngayon, tapos, kinukumpirma mo na may secret agreement talaga kayo. Alam niyo ang problema kasi dito kay Attorney Harry Roque, hindi niya kinukwento yung buong picture. Oo, sinabi nga yan sa hearing ni dating Secretary Delfin Lorenzana ng Department of National Defense. Kinuwento talaga niyan sa congressional hearing pala rather. If I'm not mistaken, it's a budget hearing. But, mga kutsero, ito ang tanong ko sa kanila na alam ko hindi nila masasagot. Was there an official statement from Malacanang? Pakisagot naman, Attorney Harry Roque. Kasi ikaw ang spokes eh. I-maintain mo lang yung gulat face mo na yan. Gulat face mo na yan, Attorney. Kasi para sa itong tanong ko, this is specially tailored for you. Attorney, was there a statement, an official statement from Malacanang
that the Philippines entered into a gentleman's agreement with China regarding a status quo agreement dyan sa West Philippine Sea. At dahil ikaw ang ikaw ang presidential spokesperson during that time, I'm pretty sure maaalala mo kung meron. Nganga ka na lang dyan, attorney. Nganga ka na lang, attorney. Kasi wala. Wag mo ilulusot na si Sal Panelo ang spokes nun. Kasi ikaw ang unang spokes from 2016 to 2018, if I'm not mistaken. Ikaw ang naunang spokes ni Digong. Wala, di ba? Kasi hindi nyo talaga in-announce. Inilihim nyo talaga sa mga Pilipino. Wait, tuloy natin itong video. So ano ginagawa mo noon? Nagkauka ako yung mga ginagawa mo noong mga panahon na yun. Hindi ka nagbabasa ng dyaryo, ha? Ikaw nga, spokes, hindi mo alam eh. Ikaw nga, spokes, walang statement ang Malacanang eh. Anong ginagawa mo doon? Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo doon? Baka kumakain ka lang na kumakain sa Malacanang. Baka busog-lusog sa Malacanang, no? Senador ata siya noong 2012, no? Kasi nung pinanood ko muli yung video ni JPE na talagang siya nagtalumpati laban sa mga kabalastugang ginawa ni Trillanes, nandoon ang PBBM. So talagang walang dahilan na sabihin ni PBBM na hindi niya naintindihan kung gaano kakomplikado itong usapin sa China. Dahil nakita pala niya bilang sa senador yung kasagsagan ng ating hidwaan sa China, nandoon siya. Pero kung tatanungin mo ng mga senador, siyempre palaging meron daw itong si PBBM, hindi naman nagsasalita nung panahon na siya naging senado. Sa katunayan, wala naman tayong alam kung anong batas ang kanyang naisabatas nung panahon na yun. Klaro, alam mo. Wala ro siyang alam mo. Attorney, tuloy mo na lang yan pagiging wala mong alam. Masyado ka ng obvious. Iba talaga nagagawa ng Yun, di ba? Oo. Malinaw na talaga ngayon, attorney, pinanindigan mo talaga na hindi malayo na may kinalaman nga itong kaso ni PBBM. It's a matter of public record. Kung gusto nyo, pumunta lang tayo sa internet at ipakita natin yung order no? Nang makita nyo, nagtatago rin itong si PBBM sa Amerika. Kaya lang, dahil nga siguro dun sa sinunod nilang aking rekomendasyon, ako munang suhestyon, dahil siya ay presidente ngayon, binibigyan siya ng immunity habang siya ay presidente. Matapos sa kanyang termino at Credit grab ka? Attorney Harry Roque, credit grab ka? Credit grab, ganon? So kung bakit di siya inaaresto ngayon, ay dahil sa'yo? Really? Really? Tigilan na natin to. Masyado ng mapantasya ang kwento. Oo. Masyado na mapantasya, guys. Oo. Puntahan natin yung sinasabi niyang kaso. Ito yon. 353 million. Well, siguro tumaas na ngayon kasi this is every month na hindi nag-a-appear sa court si PBBM. So, sa mga mas malaki na talaga ngayon. Pero una lumabas to, mga kotsero, noong 2022, kasagsagan ng kampanya. Oo. Ito ay tungkol na may ako dito, may vlog na akong ginawa dito before nung kampanya. So, ano nangyari dito? Kaya sabi ko sa inyo mga kotsero, may kulang doon sa kwento ni Attorney Harry. Kasi itong contempt case na to, mga kotsero, ang bunga nito, ito ay bunga ng pakikipag-usap ng Imelda at Bongbong Marcos sa Philippine government noong 1992. Bakit? Kasi mga kotsero, noong 1992, pumirma sa iba't ibang compromise agreement ang pamilyang Marcos. Pumirma sila. Compromise agreement. Pag may nakita kayo na akala, yung sinasabi lagi ni PBBM, pag may nakita kayo na akala nyo ay ninakaw namin, di kunin nyo. Yun yun. Yun yung sinasabi lagi ni PBBM noon pa. Yun yung compromise agreement. Ngayon, nagalit ang Amerika during that time. Kasi,
Bakit daw pumasok sa isang compromise agreement ang pamilyang Marcos with the Philippine government? Take note ha, gobyerno ng Pilipinas ang kausap nila. Bakit daw pumasok sa isang compromise agreement with Philippine government ang pamilyang Marcos na hindi sinasabi sa korte? Ano yung decision nito? Ang decision kasi nito, mga kotsero, yung $2 billion na human rights case, Trajano versus Marcos Estate. Ito yung kay Eta Rosales. Hindi nila niya sa Hawaii. Tapos natalo ang mga Marcos Estate. So, nangyari, dahil nga nagalit ang korte, pinenaltihan ang pamilyang Marcos. Every month yan eh. Or day yata. Or every month or every day. Ito. Bongbong settled with the PH government in contempt of US court. O, ito yung sinasabi ko sa inyo. Imagine, naikipag-usap ang gobyerno ng Pilipinas rekta sa gobyerno ng Pilipinas. Gobyerno ng Pilipinas. Pero, nakialam ang Amerika. So, ayan o, Imelda and Bongbong entered into 2 additional agreements in December 1993. Tapos dahil dito, sila ay magbabayad ng $100,000 per day. $100,000 per day. Yan. Yun yung niyan. Yun yung judgment. Yung contempt order. Ngayon, mga kotsero, ito yung basehan ni Harry Roque, ni Attorney Harry Roque na 371 million. Ito yon. Oo, yan yon. May problema lang dito si Attorney Harry Roque. Bakit? Kasi itong kaso na to, mga kotsero, nanalo nga, di ba? Nanalo ang tao dito, nanalo ang Eta Rosales, yung grupo ni Eta Rosales. Nanalo sa Honolulu. Ang gusto nila ipa-implement ng ating Supreme Court, ng ating gobyerno dito sa Pilipinas, yung ruling ng mga korte pala sa Pilipinas, yung ruling. Ang nangyari, hindi nila inaasahan. Oo. Noong 2017, binasura ng Court of Appeals yung kanilang apela na bayaran yung $2 billion na bayad daw sa mga human rights victims. Yun. So now, we are in a quandary. Meron tayong problema. Si Amerika, may desisyon. Si Pilipinas, may sariling desisyon. Sinong susundin mo? Alam ni Attorney Harry Roque yan ang sagot dyan. Alam ni Attorney Harry Roque ang sagot dyan. Bakit? Kasi I'm sure nabasa na niya tong desisyon na to ng Court of Appeals. Anong sinabi ng Court of Appeals? Walang jurisdiction ang Amerika sa Pilipinas. In a 3-page decision dated January 3, 2017, penned by A.J. Norman D. Pizarro and concurred by Associate A.J. Gerlan and Lopez, pareho ng justice na Supreme Court, guys, na-promote na yung mga yan. Promoted na yung mga yan. Ang sabi, may lack of jurisdiction. Ayan, lack of jurisdiction. The Hawaii Court was void over lack of jurisdiction. At mga kotsero, kung kayo po matagal nang nakasubaybay sa ating channel, alam nyo na kung ano yung ibig sabihin ng jurisdiction. Ang jurisdiction, mga kotsero, ay ang kapangyarihan ng korte sa kaso or sa cause of action at sa tao. So, ibig sabihin, mga kotsero, ang korte ng Hawaii ay walang kapangyarihan, number 1, sa kaso, pangalawa, sa tao. Kaya hindi niya pinabura niya. Siyempre, court ng Hawaii yun eh. Hindi naman Pilipinas yun eh.
We are our own sovereign state, mga kotsero. Hindi natin kailangan ng ibang korte para diktahan kung ano ang dapat nating ginagawa. Diba? Yun yung una, lack of jurisdiction. Pangalawa, mga kotsero, ay hindi raw nabigyan ng tamang due process ang kaso. Kasi hindi raw binigyan ng pagkakataon ang mga biktima na harapin ang mga Marcoses, and vice versa, mga Marcoses hindi binigyan ng pagkakataon harapin ang mga biktima, quote-unquote, at sagutin ang mga aligasyon. Class suit eh. 10,000 sila eh. Class suit. 10,000 people yun. Paano mo nga naman naharapin lahat yun? Diba? So, binasura yan ng Court of Appeals. If I'm not mistaken, nakapending ngayon yan sa Supreme Court. Nag-iintay na lang tayo ng labas ng desisyon yan sa Supreme Court. So, mga kotsero, yung pinanggagalingan ni Attorney Harry Roque na kwento ay, first and foremost, not applicable in the Philippine territory. Kasi mga kotsero, kung pwedeng gawin yan sa Pilipinas, edi sana noon pa na-aresto ang mga Marcoses. At hindi lang si PBBM, pati si Madam Imelda. Dalawa sila. Di lang niya kinukwento. Alam niya yan. Di lang niya kinukwento. Kasi pag kinuwento niya yung kabuuan, o di sira ang drama nila. Sira yung pantasya nila. Yung telenovela nila. Siyempre, di niya ikukwento yun. Pero wag kayong mga kotsero, wag kayong pakampante dahil yan, itong mga pinagagagawa nila ngayon ay parte ng isang pangmalawakang destabilization plot. Pero alam nyo mga kotsero, kasi ang sinasabi kasi nila, meron daw mga binayaran para siraan si Sara. Alam nyo mga kotsero, hindi ho kailangan bayaran ng mga tao para ma-disappoint kay Sara. Hindi ko kailangan ng bayaran ng tao para ma-disappoint kay Sara. Ako nga, hindi binabayaran eh. Disappointed ako kay Sara. Supporter ako dati ni Sara eh, tsaka ni Digong. O ngayon, hindi na rin. Hindi ko kailangan siraan si Sara. Si Sara ang sumisira sa sarili niya. At yung mga nagbi-build up sa kanya, nakakasira din kay Sara. Kasi nakaka-insulto ng katalinuhan ng Pilipino yung ginagawa nila. Imagine, walang accomplishment, tapos ibibida nyo na meron. Marami siyang ginagawa, marami siyang activities, pero wala siyang na-achieve. The ghost students speak for itself. Yung kakulangan ng classroom speaks for itself. Yung mga teachers na under ng DepEd, they can speak for themselves. So yun mga kotsero, no? Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating channel. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, and subscribe. And I'll see all of you in our next live stream. God bless. See you next time, guys. Bye! Huwag ganun. Huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?